자, 여러분들 1년 만에 뵌 것 같습니다. 1 year na po tayong hindi nakakita, no? 아마 라스트 아마 거의 비슷한 날짜에 여러분과 함께 은혜를 나누었습니다. Feeling ko last year, mga gantong panahon din nung nagkita tayo. 1년 만에 봤는데 더 예뻐지시고 Parang 1 year nang lumipas, parang mas gumanda kayo at pumogi. 더 성장한 모습이 보입니다. Nakikita ko mas lumago kayo. 미국에 있는 우리 청년들 여러분 너무 보고 싶어 합니다. Yung mga youth po namin dun sa US, sobrang nami-miss daw kayo. 꼭 다시 오겠다고 말하고 있어요. Sabi nila gustong-gusto daw nilang makabalik. 이번에 세분한 우리 섬에 가갖고 하나님의 놀라운 역사를 경험하고 왔습니다. This time po pumunta kami sa Cebu, tapos nakita talaga namin yung kilos ng Panginoon. 그 성령 역사가 오늘 밤에도 일어날 줄 믿습니다. Naniniwala pa ako yung kilos ng Holy Spirit mangyayari din sa gabi na to. 아멘. 여러분 볼 때마다 꼭 제 딸 같고 제 아들 같아요. Tuwing nakikita ko kayo, parang feeling ko mukha kayong anak ko, mukha kayong mga sons and daughters ko. 제 딸 소피아 기억하십니까? Naalala niyo pa ba yung anak ko, si Sofia? 네. 우리 소피아도 꼭 다시 오고 싶다고 늘 말하고 있어요. Lagi niyang sinasabi na parang gusto niya daw bumalik. 여러분이 기도를 세게 하면 꼭 올해도 올지 모르겠어요. Kung siguro lalakasan niyo yung prayer niyo, baka this year makapunta siya. 아멘. 아멘. 저는 오늘 여러분과 함께 믿음과 꿈에 대해서 얘기하고 싶어요. So today gusto ko po i-share sa inyo tungkol sa faith tsaka sa dream. 사도 바울이 이런 얘기를 했습니다. 은혜를 헛되이 받지 말라. Di ba po sinabi ni Apostle Paul na wag niyo daw sasayangin yung biyaya ng Diyos, sabi ni Apostle Paul. 이 헛되이 받지 말라는 것은 그 언어적인 의미로 속이 비어 있다는 뜻이에요. Ibig sabihin ng wag niyong babaliwalain yung biyaya na binigay ng Diyos. Ibig sabihin, walang laman yun sa original word. Walang laman. 막 예배 드릴 때는 막 뜨겁게 은혜 받는 것 같은데 Parang pag once na nag-worship ka, feeling mo sobrang nababless ka, ang init mo. 삶에 열매가 없는 것입니다. Pero walang bunga sa buhay. 하나님 우리에게 열매를 원하시는 거예요. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon sa atin bunga. 열매를 맺기 위해서 믿음이 필요합니다. Kung para magkaroon tayo ng bunga, kailangan po natin ng faith. 믿음은 추상적인 것이 아니에요. Ang faith, hindi lang siya something na mai-imagine natin. 믿음은 실제입니다. Ang faith, totoo po siya. 오늘 제가 말씀을 증거한 다음에 So today, habang ine-evidence ko sa inyo yung Word of God, 정말 여러분의 그 믿음의 열매를 꼭 따실 수 있는 시간 되길 바라겠어요. sana yung oras na maging oras na magkaroon talaga kayo ng bunga. 세상은 두 종류의 사람으로 나뉩니다. Di ba po sa mundo, may dalawang klase ng tao? 돈 있는 사람, 돈 없는 사람 이렇게 나눠요. Di ba sasabihin natin sa mundo, may isang tao mayaman, may isang tao mahirap yung buhay. 돈 있는 사람은 우리는 부자라고 얘기하고요. Ang tawag po natin sa mayaman, sa madami pera, rich. 우리 돈 없는 사람을 가난한 사람으로 분류합니다. Yung tao na kulang ng pera, sinasabi natin na mahirap yung buhay nila. 그건 세상의 기준이에요. Yun po yung standard ng world. 근데 하나님의 기준은 두 가지로 나뉩니다. Pero yung standard ng Panginoon, dalawa din. 믿음이 있는 사람, Yung taong may faith, 믿음이 없는 yung 사람. taong walang faith. 또 믿음의 부자가 있고 So may mayaman sa faith, 믿음이 가난한 사람이 있습니다. may kulang sa faith. 여러분 믿음의 부자가 되길 원하십니까? Gusto niyo po ba maging mayaman sa faith? 근데 믿음의 부자와 가난한 자의 차이는 종이 한 장 차이예요. Pero may kita natin yung difference ng taong may faith tsaka may walang faith. Parang sobrang konti lang yung pag-difference nila. 그 종이 한 장에는 바로 생각의 차이입니다. At tapos ibig sabihin ng konti lang yung difference. Ibig sabihin difference na nila yung isip. Kailangan lang baguhin ng isip. 자, 우리 민수기 13장 33절 말씀 파워포인트 혹시 준비됐어요? Doon po sa Numbers chapter 13 verse 33, may PowerPoint na ba po? 자, 우리 이스라엘 백성이 12명의 스파이를 우리 가나안 땅에 보냈습니다. Di ba po 12 spies ng Israelites pinapunta po dun sa Canaan? 자, 똑같은 환경에서 똑같은 사람이 똑같은 걸 보았습니다. Di ba parehas na sitwasyon, parehas na mga tao pumunta dun sa lugar na yun, parehas yung nakita nila. 오늘 본문을 안 읽었어요, 사실은. Ngayon, di pa natin nababasa. 자, 본문을 다시 읽을까 어떻게 할까? 됐습니까? 자, 한번 그럼 보여주세요. 민수기 13장 33절 보게 되면 Numbers chapter 13 verse 33. 자, 읽어주세요. 자, 네, 그다음 더. Sige pa. Tuloy-tuloy pa. next. Numbers chapter 13 네. verse 33. 네, 그들은 자기를 메뚜기 같다고 얘기합니다. Sinasabi nila para daw silang grasshopper. 자, 그런데 두 명의 여호수아 갈렙은 자기들을 뭐라고 그러냐면요. Tapos si Joshua, tapos si Caleb, ano po sabi nila sa sarili nila? 그들은 자기들은 그
아낙 사람들이 거인들을 보고 우리의 밥이라고 얘기합니다. Sabi ni Joshua tapos ni Caleb, doon nakita nila yung mga higante, sabi nila, parang sisiw lang sila sa atin, pagkain natin sila. 혹시 여러분도 자기를 메뚜기 같다 생각하는 사람이 있습니까? May mga tao ba dito iniisip nyo sa sarili nyo na grasshopper kayo? 자, 제가 이런 얘기를 할게요. 요즘에는 아주 정신세계가 많이 무너졌잖아요. So, di ba sa panahon natin, madami mga tao na mahihina yung mentally. 미국에 이런 기사가 났습니다. Doon po sa US, may balita sa amin. 어느 날 자기 정체성을 이렇게 생각했습니다. Sabi daw, yung isip niya sa identity niya, 거 60이 다 된 아저씨인데 malapit na siya maging 60, lalaki siya. 어느 날 자기가 7살이라고 생각하는 거예요. Isang araw iniisip niya, 7 years old daw siya. 그 사람은 애가 셋이나 있어요. 3 na yung anak niya. 근데 자기는 메뚜기라고, 아니, 자기는 7살 아이라고 생각하는 거예요. Pero iniisip niya sa sarili niya, bata ako, 7 years old ako. 그래서 어떤지 아십니까? Alam niyo pa nangyari? 다른 집에 입양이 됐어. 입양이 됐어. Tapos, nagpa-adopt siya sa ibang bahay. 그 입양한 사람도 미친 사람이죠. 그죠? Sino ba yung nag-adopt sa kanya? Baliw din. 생각이 그렇게 바뀌어버린 것입니다. Mali na yung isip nila. 또 미국에 이런 기사를 봤어요. Meron din ganitong article. 어떤 사람이 있었는데 청년이었습니다. May isang tao, youth siya. 그 청년은 아주 그 거미를 좋아했나 봐요. Mahilig daw siya sa gagamba. 어느 날 자기는 거미라고 생각하는 거예요. Isang araw iniisip niya, gagamba siya. 스파이더맨 영화를 많이 봤나 봐요. Madami data siya napanood na Spider-Man. 여러분 우리가 웃은 얘기가 아닙니다. Hindi po siya parang sobrang parang comedy lang siya. Hindi siya ganun. 여러분 자신은 어떻게 생각합니까? Ano ba iniisip niyo sa sarili niyo? 우리는 하나님의 자녀입니다. Tayo po, anak tayo ng Diyos. 아멘. 그래서 우리는 믿음의 부자가 되기 위해서는요, 이 생각이 바뀌어야 한다는 것입니다. So para maging mayaman tayo in faith, kailangan magbago yung mindset natin. 예수님은 제자들을 믿음의 부자로 키우기를 원했어요. Si Jesus Christ, gusto niya paalagaan yung mga disciples niya para maging mayaman sila in faith. 그래서 자꾸 믿음을 훈련시킵니다. So lagi niyang tinetrain yung mga disciple niya. 그래서 어려운 환경에 집어넣을 때가 참 많이 있습니다. 어려운 환경에 우리 일부 제자들을 집어넣을 때가 많아요. So madami mga times na parang sinusubukan ni Jesus Christ yung mga disciple para mas mahirap na environment yung pinapapunta niya. 요한복음 10장 10절을 보게 되면은요. So John chapter 10 verse 10. 자, 말씀은 그냥 한글 같이 영어랑 돼 있으니까 보여주면 되는데 안 바꿔도 돼. 예. Chapter 10 verse 10. 거기 다 영어가 돼 있어. Next. 요한복음 John chapter 10 verse 10. 오케이. 자, 우리 한번 다 같이 영어 한번 읽어보겠습니다. Basahin 시작. po natin yung English. 1, 2, 3. 시작. 빨리 갔어. 예. 자, 하나님은 우리에게 예수님은 생명을 주기 원하고 Yung Panginoon gusto daw magbigay sa atin ng life. 그 생명을 풍성히 하기를 원한다는 것입니다. Tapos gusto niya magpalaki ng life na yun. 그래서 예수님은 우리에게 좀 이 믿음의 크기를 넓혀주기 원했습니다. So si Jesus, ayaw niya na maliit lang yung faith natin. Gusto niyang parang lakihan yung boundary ng faith natin. 예수님은 여러분의 믿음의 크기를 넓혀주기를 원해요. Gusto niya lakihan yung boundary ng faith niyo. 자, 그걸 넓히기 위해서 주님이 오병이라는 놀라운 기적의 사건을 그들에게 경험하게 하십니다. So di ba para palakihin yung faith nila, pina-experience si Jesus Christ sa kanila yung 5 breads and 2 fish. 자, 여러분은 믿음의 부자가 되기 원하십니까? Gusto niyo pa ba maging mayaman yung faith niyo? 자, 그러면 오늘 예수님이 보여준 이 오병의 사건을 통해서 우리 몇 가지 교훈을 얻어야 합니다. So dapat may malalaman kayo, may ma-adopt kayo dito sa story ng 5 breads and 2 fish. 자, 첫째로 믿음의 부자들은요, 남이 생각지 않은 꿈을 꾸는 것입니다. Unang-una, yung mga taong may malalaking faith, nagdidream sila ng mga bagay na hindi nadidream ng ibang tao. 자, 오늘 본문 말씀 6장 5절을 보게 되면, At sa chapter 6 verse 5, 자, 우리 한번 6장 5, 아니 그냥 그 다음에 다 돼 있어요. 그냥 순서대로 쭉 가면 돼. ano lang yan, magkasunod-sunod lang yan. Bakit ano? 자, 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작. Sabay-sabay po, English, basahin po natin. 자, 예수님 말씀을 증거하자 3일 동안에 많은 무리들이 예수님 곁에 있었습니다. Di ba po nung nagpa-preach si Jesus Christ, madaming mga tao na nandun sa katabi ni Jesus Christ. Pwede tingin dito? 몇십 명이 아니라 수백 명도 아니에요. Hindi lang 10 tao, sobrang hundreds of tao. 수천 명도 아닙니다. Hindi lang thousands. 몇만 명이 모였어 사실. Millions yung mga nakatipon doon. 여기서 5천 명이라는 건 남자 어른만 5천 명이라는 Di ba 것이. sinabi po dito na 5,000 men are nandun? Ibig sabihin, lalaki lang ang 5,000. 근데 예수님은 이런 말씀을 하십니다. Pero sabi ni Jesus Christ ng ganito, 제자들아, 내가 이 사람들 다 밥을 먹이고 싶어. ano na ba mga disciples, gusto kong pakainin lahat ng mga tao na nandito. 어떻게 하면 되지? Ano ba kailangan natin gawin?
여러분 우리는 늘 성경을 읽어도 이거 당연한 거 생각하지만은 Di ba dahil lagi tayo nagbabasa ng Bible, baka feeling natin na parang alam na natin yung story na mangyayari. 오늘 제자들은 전혀 이런 생각을 하지도 않았습니다. Pero noong panahon ng mga disciples, wala silang ma-imagine na ganyang miracle. 믿음이 연약한 사람들은 생각지도 않은 것이었습니다. Ibig sabihin, yung mga taong may hinang faith, never nilang madidream yung ganyan. 여기 청년 한 명 이름이 뭐예요? Yung youth na nandyan, ano pa pangalan nyo? 바깥에 홈리스 피플이 한 200명 있어. Sabihin mo na sa labas may homeless, 200 homeless. 그들이 3일 동안 밥을 먹지 않았어. 3 araw na hindi sila nakakain. 너는 어떤 생각을 할 것 같아? Ano kaya ang iisipin mo? Sige, maririnig kita. ano? 줄 게 없다고. 줄 게 없다고 그랬죠? 오늘 제자들도 그렇게 생각했습니다. Siguro mga disciples, ganun din yung iniisip. Wala akong mabibigay sa kanila. 예수님이 질문을 하자 Di ba nagtanong si Jesus Christ? 빌립이라는 제자가 이렇게 얘기했습니다. Sabi ni Philip, 빌립은 머리가 좋은 사람이었어요. matalino po si Philip. 계산이 아주 빨랐습니다. Mabilis po siya makakalculate. NIV 성경은 이렇게 표현하고 있습니다. Nakalagay po sa NIV version, 예수님, 한 남자가 6개월 동안 돈을 벌어가지고 그리고 그걸 다 팔아서 밥을 사도 저 사람 다 못 먹여요. sabi ni Philip na, alam mo ba Jesus Christ, kahit na yung isang lalaki magtrabaho for 6 months na araw-araw, tapos gagamitin niya lahat ng pera na yun para bumili ng pagkain, hindi pa mapapakain lahat ng tao na nandito. 이 많은 곧 저 사람들 먹일 수가 없다는 것이었어요. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin sila mapapakain. 이 빌립은 그런 꿈조차 꾸지 않았습니다. So ibig sabihin si Philip, hindi siya nagde-dream. 그냥 믿음의 부자들은 생각이 다르다는 거죠. Pero yung mga taong filled with faith, sobrang siya, iba yung naiisip nila. 보도 세포라는 한 작가가 있었어요. May isang writer na pangalan Bodo Scheffer. 그분의 책에 이기는 습관이라는 책이 있습니다. May pangalan ng book niya, Habits of Winners. 이분이 4,000권의 책을 읽고 4,000 yung book na binasa niya. 그리고 200명의 성공한 사람들의 지혜와 부자들의 특징을 모아놓은 책이 있었습니다. Tapos nag-research siya about 200 na tao na successful. Kung ano ba yung habit nila, kung ano ba yung ginawa nila para maging successful sila. 근데 특징이 이런 것이 있었어요. Pero ito daw yung nakita niyang common things sa kanila. 지금 자네가 처해 있는 현실을 바꾸려면 비현실적인 목표와 계획이 당연히 필요하지 않겠냐? So di ba nakalagay dito, if you want to change the reality you're in, wouldn't it make sense to have goals and plans that seem unrealistic? So mga bagay na hindi mo nai-imagine. 현실을 획기적으로 바꾸지 않으면 삶은 별로 달라지지 않네. So ibig sabihin niya, pag once na parehas lang yung ginagawa mo, hindi nagbabago totally yung life mo, magiging ganyan lang yung buhay mo, hindi siya mag-i-improve. 이번에 우리 윤성 교사님이 꿈꾸는 자가 오도다 책 제목이 그거나요? Di ba po si Pastor Philip ngayon na may pinublish siya na book na Dreamer is Coming. 여러분 꿈꾸는 자의 특징이 뭔지 아십니까? Alam niyo po ba yung characteristics ng dreamer? unrealistic한 이런 꿈을 꾸는 거예요. Nagde-dream siya ng unrealistic na bagay. 말도 안 되는 거예요. Mga bagay na hindi mo ma-explain. 영어로 how come 우리가 어떻게 그런 생각을 해? Di ba sa English, how come, paano mo naisip yung ganyan? 근데 믿음의 꿈을 꾸는 사람들은 이렇게 생각지 않은 정말 어떤 혁신적인 생각을 하는 것입니다. Pero yung mga tao na nananaginip na may faith sila, nananaginip sila ng mga bagay na may innovation, kakaiba. 근데 그 생각은 하나님이 주시는 거예요. Pero saan ba nanggagaling yun? Nanggagaling po yun sa Panginoon. 오늘 밤 기도할 때 하나님이 이런 생각을 주기를 주 이름으로 축원합니다. So ngayong gabi na ito, habang nagpapray kayo, ay bless yun, nabibigyan kayo ng ganun dream ng Panginoon. 이런 말씀을 듣고 기도할 때 하나님이 그 꿈을 집어넣어 주시는 거예요. Kung kailan po nagpapray kayo, tapos naririnig niyo yung message ng Panginoon, tapos nagpapray kayo tungkol doon, binibigyan kayo ng bagong dream ng Panginoon. 오늘 제가 그런 간증을 많이 할 것입니다. So ngayong araw na ito, madami ako ito-testify sa inyo. 우리 한국에 있었던 놀라운 꿈의 얘기를 하나 나누겠습니다. Gusto ko po i-share sa inyo ng magandang dream na nangyari sa Korea. 그때는 1974년입니다. 1947 nung panahon na yon. 자, 그때 태어난 분 아무도 안 74, 계시죠? sorry. 74. Wala sigurong pinanganak ng 1974 dito, no? 예. 그때 저는 5살이었습니다. 5 years old ako nun. 1974년에 한국의 여의도 광장이라는 큰 스퀘어가 있어요. Dun sa 1974 nung panahon na yun, dun sa Yoido, may malaking Yoido Square nun. 당장 이거 클릭커 준비해 다음부터는 거 알았죠? 이거 되게 불편한 거야 이게. 내가 할 때 딱 보여야지. 자, 그때 1974년에 Explore 74라는 큰 복음 전도 집회가 있었습니다. Nung panahon na yun, Explore 74? 복음 전도 집회. 네, 1974년 Explore 74. Explore 74, may nung parang evangelism, crusade, something ganon, nag-evangelize sa mga tao, lahat ng mga tao nagtipon. 여러분 혹시 빌리 그레이엄 목사님 얘기 들어보셨어요? Kilala niyo po si Billy Graham, Pastor? 예, 세계적인 복음 전도자잖아요. Di ba sobrang sikat siya na evangelist? 자, 그분을 초청해서
전도 집회를 열었는데요. Parang in-invite siya doon, tapos nagkaroon sila ng evangelist. 5박 6일 동안 열렸습니다. For 5 nights and 6 days nilang ginawa yun. 그때 한 목사님 이런 꿈을 꿨습니다. Noong araw na yun, may isang pastor na naginip siya ng ganito. 내가 30만 명을 넘는 청년들을 훈련시킬 것이다. Na naginip, parang may dream siya, may bagong hope siya na 30K na tao na aalagaan ko, gagawin kong disciple ko. 그들이 먹고 자면서 전도 훈련을 하겠다는 꿈을 꿨습니다. Nagkaroon siya ng dream na parang, ako'y magpapakain sa kanila, ako'y magtatrain sa kanila. 그리고 밤마다 집회를 하기로 했습니다. 집회. 크루세이드. 밤마다 집회. 했다고. Tapos tuwing gabi, nagko-crusade sila nun. 그러자 밤마다 100만 명이 모였습니다. Tapos nung nangyari yun, tuwing nagko-crusade siya, every night, 100K yung pumunta, 100,000 pumunta na tao. 그때 여러분들 한국의 크리스찬 인구가 300만 명이었어요. Noong panahon na yun, yung mga Kristiyano sa Korea, 300K lang. 그러니까 3분의 1이 모인 거예요. So may maralaman natin na 1/3 sa kanila pumunta doon. 여러분 이거 생각지도 못한 일 아니겠습니까? Di ba sobrang hindi natin ma-imagine yung mga gantong bagay? 필리핀의 크리스찬 인구가 얼마인지 모르겠지만 Siguro hindi nyo alam kung ilang Kristiyano meron sa Pilipinas. 3분의 1이 한 번에 모일 수 있습니까? Pero isipin nyo, 1/3 ng Kristiyano ng Pilipinas at once pupunta dito. 근데 그도 하루가 아니었습니다. Within 1 day lang. 5일 동안 모였습니다. For 5 days nangyari yun. 그리고 30만 명은 매일 밤 거기서 5박 6일 동안 잠을 자면서 훈련을 받았습니다. At tapos yung 30,000 na tao, lahat sila para natulog sila doon, tapos doon sila tinrain nung araw na 그래서 yun. 8,000개 텐트를 치고 So 8,000 na tent yung ginawa nila. 10만 명이 거기서 잠을 자고요. Tapos 10,000 yung nakatulog doon. 20만 명은 여의도 광장에 있는 모든 학교를 다 빌렸습니다. 20,000 na mga tao, hiniram nila lahat ng school doon sa Yoido para doon sila makatulog. 그래서 거기서 잠을 잤습니다. Doon sila natulog. 자, 그리고 전도 훈련을 했는데 And may training sila para sa evangelist. 자, 이들에게 밥을 먹여야 하잖아요. Di ba kailangan sila pakainin? 근데 30만 명 밥을 어떻게 먹입니까? 30,000, paano natin mapapakain? 어떻게 먹일까요? Paano natin mapapakain? 그런데 밥을 먹였습니다. Napakain sila. 30만 명 먹기 위해서는요, 쌀이 7,000 가마가 필요했어요. Para pakainin yung 30,000 na tao, kailangan natin ng 7,000 sako. 300,000? Sorry, 300,000 pala na tao yung pumunta, tapos 100,000 yung natulog doon sa tent, tapos 200,000 yung natulog doon sa mga schools. 빵이 60만 개가 필요했어요. Kailangan ng bread ng 360,000 na bread. 그 밖에 반찬이 150톤이 필요했습니다. Tapos 150 na kinds sa mga parang side dishes yung kailangan nila. 이것이 어떻게 가능합니까? Paano ba nangyari to? 그런데 보니까요, 이 밥을 만들기 위해서요, 한 번에 10,000명이 먹을 수 있는 솥을 발견했어요. Tapos para pakainin sila, parang may nahanap sila na isang lalagyanan na pagkain na mapapakain nila yung, 몇 명이요? 10,000명을. 10, 밥솥. 100,000? 10,000 na mapapakain nila. 이게 지금 밥을 만드는 장면이에요. Kumbaga yun yung mga nahanap nila, mapapakain nila ng 10,000 tuwing isang pagkain. 그리고 몇 끼마다 3,000명이 봉사했습니다. Tapos tuwing parang kainan, 3,000 na tao yung nag-sacrifice para dyan. 그래서 30만 명을 5박 6일 동안 먹인 것입니다. Tapos yung 300K na for 5 nights and 6 days, pinakain nila. 그래서 이렇게 훈련받은 30만 명이 42만 명을 전도했어요. So itong 300,000 na train nung panahon na to, nakapag-evangelize sila sa to, 420,000 na tao. 여러분 이것이 어떻게 가능합니까? Paano ba nangyari to? 여러분 지금 감을 못 잡는 것 같아요. Nagigets niyo ba yung numbers? 하나도 감동을 안 하는 것 같아요 Parang hindi 지금. niyo masyadong nagets. 자, 그런데 이걸 위해서는요, 한 사람의 비전이 필요했습니다. Para mangyari to, kailangan isang tao na may vision. 이분은 김중곤이라는 목사님이셨는데요. Ang pangalan niya po, John Gon Kim. 이분은 CCC의 한국 창시자였습니다. Siya po yung nakagawa ng CCC ng Korea. 그에게는 꿈이 있었습니다. May dream siya. 하나님 우리 나라에 그리스도의 계절이 오게 도와달라고 기도했습니다. Nag-pray siya na, Panginoon, bigyan niyo kami ng season ng Kristo. 그 위대한 꿈을 품었습니다. Parang sobrang malaki yung dream niya sa harapan ng Panginoon. 내가 30만 명을 훈련시키리라. Sabi niya na magta-train ako ng 300,000 na tao. 그리고 5박 6일 동안 40만 명을 전도했고, For 5 nights and 6 days, nag-evangelize sila sa mga 420 na tao. Ay, 420,000 na tao. 그게 1년 동안에 100만 명의 크리스찬이 넘었습니다. So for 1 year, ang nangyari, 1 million? 1 million mahigit na mga Christian yung nagawa nila. 하나님께 영광의 박수 올리는 거예요. Glorify pa natin yung Panginoon.
이런 꿈은 아무나 꾸는 것이 아니란 말이죠. Hindi lang sino-sino yung makakapag-dream ng ganito. 여러분, 꿈이란 거는 잠을 자다 그는 꿈만 얘기하는 것이 아니에요. Hindi po iniibig sabihin natin yung dream na habang na natutulog tayo, nananaginip tayo. 기도하다 보면 하나님 거룩한 부담감을 주는 거예요. Di ba pag once na nagpa-pray tayo, binibigyan tayo ng holy burden ng Panginoon? 오늘 저는 새벽 3시에 일어났습니다. Today po nagising ako 3 a.m. 30분 동안 성경 보고 칼럼을 썼습니다. For 30 minutes, nagbasa po ako ng Bible tapos nagsulat ako ng column. 그러자 우리 윤성사님이 일어났습니다. Tapos maya-maya nagising si Pastor Philip. 그러다가 같이 기도하기 So 시작했고요. sabay kaming nag-pray. 기도하면서 많은 꿈이 막 생기기 시작했습니다. Tapos habang nagpa-pray kami, parang may dream talaga sa loob ko. 여러분이 막 대화를 나눌 때 성령님이 거룩한 꿈을 막 주시는 거예요. Di ba habang once na may conversation tayo dito sa community natin, binibigyan tayo ng Holy Spirit, ng Holy Dream. 필리핀과 아시아 중앙교회 가는 많은 꿈들이 생겼습니다. Nagkakaroon po ng madaming dream tungkol sa Asia at sa Philippines. 꿈은 씨앗 같은 거야, 씨앗. Di ba ba ang dream, siya, seed siya? 그 씨앗을 나눠보면 언젠간 열매를 거두기 시작하는 거예요. So, ibig sabihin, pag once na inalagaan mo ng maayos yung seed na yun, magkakaroon ng bunga yun. 제가 벌써 3번째 필리핀 오게 되었습니다. Pangatlong beses ko na pupunta ng Pilipinas. 세부 맞죠? 세부라는 그 섬에 가서 전들도 하기 시작했어요. Pumunta po kami ng Cebu, tapos doon po kami nag-evangelize. 하나님 마지막 때에 이 필리핀 청년들을 강력한 세계 선교 주역으로 세울 것입니다. Gusto po gamitin ng Panginoon sa end time, gamitin yung mga youth ng Pilipinas, yung mga tao dito sa Pilipinas para mag-evangelize. 믿으시면 아멘. Amen? Amen. Amen po ba? 아멘. 할렐루야. 제가 15년 전에 우리 박원철 목사님분이 저희 교회를 방문했습니다. 15 years ago, si Pastor Walter Park, pumunta po siya sa simbahan namin. 이분이 여기도 오셨었어요. Di ba pumunta din po siya dito? 그분이 저에게 미션도 종족을 소개시켜 줬습니다. Siya po yung nag-introduce sa amin na yung mga unreached people. Unengaged people group. Ne? Unengaged people group. Unengaged people group. 예수님을 한 번도 듣지 못했던 그런 사람들 얘기하는 거죠. So sila yung mga tao na kahit isang beses hindi nila narinig tungkol kay Jesus Christ. 그리고 그 다음 해부터 저는 인도를 가기 시작했습니다. 인도. Tapos after nang nakapunta siya sa simbahan namin, after ng 1 year, simula na pupunta ako ng India. 인도는 너무나도 많은 우상들이 있습니다. Sa India, sobrang daming iba-ibang Diyos-Diyosan. 우상들이 그 정부에 기록된 그 우상만 3억 의 우상이 있습니다. 3억. Billion? 300 billion? Million? Doon sa history nila, 300 million na nakalagay na mga Diyos-Diyosan. 그들은 모든 곳이 신입니다. Lahat ng puntahan mo, puro Diyos-Diyosan. 한 번은 전도하는데 쥐들이 막 왔다 갔다 거리는 거예요. Nung isang araw nag-evangelize kami, tapos may nakita kami mga daga. 근데 그 쥐들도 그들을 섬깁니다. Tapos pati yung mga daga sinaserve nila. 때또는 신발이 신이기도 해요. Tapos minsan yung pati yung sapatos nila, 어떤 건 Diyos-Diyosan nila. 유리잔이 신이에요. 뭐yo? 유리잔. May mga iba yung glass nila, yung parang baso nila, yun yung Diyos-Diyosan nila. 그건 인디아 가면요 막 귀신이 우글우글거려요. So pag once pumunta ka sa India, parang mararamdaman, dami talagang evil spirit dito. 그래서 전도할 때 귀신을 제일 많이 쫓습니다. Kaya pag once na nag-evangelize, ang unang-unang ginagawa namin, papalayas kami ng evil spirit. 근데 우타프레스는 어떤 스테이시 있어요. 주가 있었습니다. Yeah? 우타프레스는 스테이트, 한 주. Uttar Pradesh na state yung pangalan ng place na yon. 한 주의 인구가 2억 명이에요. Doon sa place na yon, 200 million na tao yung population doon. 근데 제 안에 거룩한 꿈이 생겼습니다. Nagkaroon ako ng holy bird and holy dream. 그 우타프레스의 반쪽을 내가 전도하리라. 반쪽. Gusto ko dun sa city na yun, na kalahati sa kanila masyaran namin. 1억 명을 전도하기로 작정했습니다. So may dream ako na 100 million yung gusto kong isyaran 그리고 dun. 매년 2번, 3번 인도에 갔습니다. So every year, 2 to 3 times pupunta ako dun sa India. 우리가 다 전도할 수 없었지만은 Kahit na hindi namin masyaran ang lahat ng tao dun, 목회자들을 훈련시키기 시작했고 pero nagtry kaming mag-train ng mga ministers dun. 그들은 매일매일 전도하러 나갔습니다. Every day pumupunta sila sa labas para mag-evangelize. 그중에 제 제자 구루라는 목사가 있습니다. 구루. Guru? 이름이 구루야. May pangalan po na disciple ko doon na pangalan Guru. 구루 목사님 밑에는 수많은 디스트릭 목사들이 있었고요. 디스트릭 그냥 Chisuri가 뭐예요? 디스트릭 구역. Parang dun sa under Pastor Guru, madaming mga disciple na na district may hawak sila. 또 그 밑에 로컬 목사님들이 계셨습니다. Tapos under sa kanila, madaming mga local pastors. 그 수많은 가정교회가 있었어요. Tapos sobrang madaming mga family yung hawak nila. 제가 계산하면 앨리스 300만 명에는 복음을 전도했습니다. Tapos nung kinalculate ko siya, at least 3 million na mga tao yun na sharean namin. 그리고 지금도 복음 전도를 하고 있습니다. Hanggang ngayon, nagsishare po kami sa kanila. 주님께 영광 박수 올리겠습니다. Ay, glorify po natin yung Panginoon. 저는 15년 전에 선포했습니다. 네.
15년 전에 선포했어요. 15, hindi ko masyadong marinig dito. 15 Hanan- years ago, nag-declare ako. 하나님 1억 명의 영혼을 구원시켜달라고 기도했습니다. Panginoon, gusto ko makaligtas ng 100 billion na tao. 근데 저는 가만히 생각해보니까 저는 Million. 중학교 때부터 그런 기도를 했습니다. At tapos, nung parang inisip ko dati, simula grade 7 pa lang ako, nagpapray ako ng ganun. 그때 저는 세계 선교가 뭔지 몰랐어요. Hindi ko alam dati kung ano ba yung mission of nations. 근데 무릎을 꿇고 기도할 때마다 세계를 놓고 기도했습니다. Pero tuwing nakaload ako, parang pinapag-pray ko yung buong mundo na gusto ko maging missionary. 북한을 놓고 기도했습니다. Nag-pray ako para sa North Korea. 무슬림 나라를 놓고 기도했습니다. Nag-pray ako para sa mga Muslim na mga bansa. 나라들의 이름을 부르고 기도했습니다. Tinawag ko yung mga pangalan ng nations, tapos pinag-pray ko sila. 여러분 기도는 나의 미래가 되는 것입니다. Kung ano po yung pinag-pray niyo, yun yung magiging future niyo. 매일 먹을 것만 달라고 기도하면 안 돼요. Hindi pwedeng araw-araw pagyan ako pagkain. 하나님 나라를 위해서 기도하는 것입니다. 하나님 나라를 위해서 기도하는 것입니다. Kailangan mag-pray kayo sa nation ng Panginoon. 그랬더니 어느 날 제가 세계를 돌아다니면서 복음을 증거하는 거예요. Kaya dahil pinag-pray ko yan ngayon, nakakapag-witness ako sa iba't ibang bansa. 저는 필리핀에 올지 몰랐습니다. Never ko naisip pupunta akong Pilipinas. 전 세부라는 섬에 갈지도 몰랐습니다. Hindi ko alam pupunta ako sa Cebu. 성령님이 나를 인도하기 시작하는 거예요. Nililid ako ni Holy Spirit. 앞으로 남은 인생 가운데도 많은 나라를 돌아다니며 복음을 증거할 것입니다. Madami pang years na natira dito sa buhay ko, pero gagamitin ko yung buhay ko para mag-witness sa mga ibang tao. 여러분에게는 어떤 꿈이 있습니까? Anong klaseng dream meron kayo? 예수님 제자들을 시험하였습니다. Di ba po sinubukan ni Jesus Christ yung mga disciples niya? 얘들아 나는 이들에게 밥을 먹이기를 원한다. Gusto ko silang pakainin. 이것이 바로 하나님의 꿈이었습니다. Ito po yung dream ng Panginoon. 자, 믿음의 부자의 그 생각의 특징이 두 번째가 뭐가 있냐면요. Pangalawa, yung mga mayayaman sa faith, ano ba meron sa kanila? 이타적이며 하나님 나라의 관점이 있다는 것입니다. Self-grounded in the perspective of God's kingdom. Ibig sabihin niya, parang generous ako sa God's kingdom. 믿음이 나에게만 적용하는 것이 아니라 Hindi lang yung faith na para sa akin. 믿음의 세계는 영혼에 대한 연민에서 시작됩니다. Ang faith, nagsisimula po yun sa mercy natin para sa mga souls na hindi pa naliligtas. 오로지 자기를 위한 기적이 아닙니다. Yung faith, hindi natin kailangan para sa mga miracle sa sarili natin 부hay. 배고프고 굶주린 자들을 위한 꿈이었습니다. Yung faith, kailangan po natin, yun po yung dream natin para sa mga taong nauuhaw, nagugutom. 우리 말씀 한번 다 같이 읽어보겠습니다. Basahin po natin na sabay-sabay. 시작. I have compassion of the crowd because he has... 자, I have compassion이라고 말하고 있잖아요. Nakalagay dito, I have compassion. 이 compassion 영혼에 대한 사랑입니다. Di ba po, yung ibig sabihin ng compassion, yun yung love mo para sa mga souls. 이번에 그 세부를 갔다 왔는데 세부 Pumunta po kami ng Cebu nung panahon na to. 거긴 슬럼가였습니다. Pumunta kami parang tawag dito, squatter area. 막 쓰레기들이 옆에 너무 많았습니다. Ang dami-daming basura. 거기에 교회가 하나 있어요. Tapos may isang simbahan nakatayo doon. 거기 목사님 한 분이 계시는데 May isang pastor, 레드포드라는 목사님이었습니다. Redford yung pangalan niya. 어느 선교사들 도움도 받지 않았습니다. Wala tumutulong sa kanila. 그가 섬기던 선교사님이 5년 전에 죽었어요. Yung pastor na nag-aalaga sa kanila 5 years ago namatay. 그래서 많은 케어를 받지 못했습니다. So wala nag-care para sa kanila. 교회 이름도 러브 비전 우리 교회랑 거의 비슷합니다. Yung pangalan ng church niya, Love Vision Church, parang magka-similar ng pangalan namin, malapit sa pangalan namin. 저희 교회 성도님의 아버님이 세운 교회였습니다. Yung simbahan na yun, tinayo ng tatay ng member namin. 이번에 제가 이런 컴패션을 느꼈습니다. So nagkaroon ako ng compassion para sa kanila. 이들을 섬겨야겠다. Gusto ko silang iserve. 이를 그리스도의 군사로 만들어야겠다. Gusto ko sila gawin army of Jesus Christ. 하나님 이런 선한 마음을 주시는 거예요. Binibigyan ako ng magandang heart ng Panginoon. 저희 조국에는 아픔이 있습니다. 1950년대 한국 전쟁이 일어났어요. Nung sa bansa po namin, may mas parang hindi maganda nangyari. 1950, nagkaroon po ng war. 그리고 많은 전쟁 때문에 많은 고아들이 생겼어요. So dahil sa war na yan, sobrang daming orphans meron ng Korea. 많은 고아들이 굶어서 죽기 시작했습니다. Dahil orphans sila, madaming namamatay sa gutom. 그때 밥 피어슨 목사님이 우리 땅을 방문했습니다. Noong panahon na yun, si Pastor Bob Pierce, pumunta po siya doon sa Korea. 이분 한 번은 아프리카에서 이렇게 식사를 나눠주는 그런 과정 속에서 어떤 아이가 밥을 타려고 줄을 섰는데요. Ibunyo? 이분이 Pumunta siya sa Africa dati, tapos habang nagbibigay siya ng mga pagkain sa mga tao, may isang bata na nakapila, sabi niya, pahingi daw pagkain. 줄을 서다가 기다리지 못해서 줄 가운데 죽어버렸습니다. Tapos habang nakapila siya, habang nag-aantay siya dahil sa sobrang gutom, namatay siya.
이때 이분이 너무 마음이 아팠습니다. Kaya parang sobrang hindi niya matiis, sobrang parang naiiyak talaga siya sa 하나님 bata. 똑같은 사람인데 어떻게 밥을 먹지 못해 죽습니까? Nagsabi siya sa Panginoon, Panginoon, parehas kaming tao, pero paano sila, bakit sila namamatay sa gutom? 그래서 많은 고아와 가난한 사람들에게 밥을 나눠주는 사역을 시작한 거죠. Kaya doon siya nagsimula ng ministry na magbigay ng mga pagkain sa mga taong walang pagkain. 그것이 월드 비전은 그런 난프라핏 조직이 되었습니다. 난프라핏, 난프라핏. Non-profit. 영리조차. So naging sila World Vision non-profit na parang nagbibigay ng pagkain ng libre ganun. 맨 처음에는 수백 명 정도 고아들을 먹였는데요. Dati lang mga 1 million mga tao pinapakain nila. 나중에 수천 명이 되고요. Maya thousands na parang parang billion na yung mga pinapakain nila. 나중에는 수만 명이 되고요. Parang billion na yung napapakain nila. 그럼 매년 몇십억, 몇백억씩 남에게 밥을 주는 사역을 하게 되었습니다. Tapos after doon, na dumating yung panahon na billion yung papakain nila. 이에게는 이 바피어스 목사님에게는요 이타적인 꿈이 있던 거죠. So ito si Pastor Bob Pierce, may may dream siya para sa ibang tao. 예수님의 꿈에는 사랑의 나눔이 있는 것입니다. Di ba po dun sa dream ni Jesus Christ, yung dream na yun may laman ng sharing of love. 여러분은 어떤 꿈이 있습니까? Anong klaseng dream meron kayo? 말씀 한 구절 읽어볼게요. Basahin po natin. 오늘 11절 말씀 읽어보겠습니다. Verse 11, basahin po natin na sabay-sabay. 시작. 예수님은 이 풍성한 삶을 가난한 사람들에게 나누고 주고 싶었어요. So ito si Jesus Christ, yung pagiging plenty, gusto niya din i-share sa ibang tao. 그냥 조금 주는 것이 아니라 Hindi lang konti yung binigay niya. 여러분 as much as they want 그들이 원하는 만큼 다 주었습니다. Nakalagay dito, as much as they wanted. Kung anong gusto nila, yun yung binigay niya. 이것이 하나님의 소원입니다. Ito po yung hope ng Panginoon. 저는 우리 아시아 중앙교회 많은 어려운 소식을 들었어요. Madami po ako narinig na madaming paghihirap dito sa simbahan na to. 마음이 좀 아팠습니다. Sobrang nasaktan ako. 가끔 여러분의 필요를 채워주지만 Minsan, tumutulong ako para maging maganda yung simbahan nyo. 여러분 아시아 중앙교 저희 교회는 글로벌 비전 교회잖아요. Di ba, Asia Central Church, tapos kami Global Vision Church. 그러니까 제 마음속에는 이 아시아 중앙교회를 정말 원대로 채우고 싶은 마음이 생겼어요. Kaya gusto ko talaga ako, may hope talaga ako na ibigay sa inyo sa gaano ka gusto niya, as much as you want. 그럼 제가 축복을 받아야 되잖아요. Kapag ganun, di ba, kailangan ma-bless muna ako ng Panginoon. 제가 나를 위한 것이었습니까? 아니죠. 나를 위한 꿈이 아니잖아요. Di ba, itong dream na to, hindi para sa sarili ko. 하나님 나라 교회를 위한 꿈이잖아요. Itong dream na to nanggaling para sa Kingdom of God, para sa mga simbahan. 이런 꿈을 품으면요. So pag once na may ganito tayong dream, 예수님이 이렇게 말씀하십니다. sinasabi po ni Jesus sa atin, 내 믿음대로 되리라. it will be done as your faith. 아멘. 많은 사람은 꿈을 꾸지 않는 것이에요. Madaming mga tao hindi na naginip. 꿈을 꾸고 선포하면요 하나님이 이루어 주십니다. Pag once na nagkaroon ka ng dream, tapos dinideclare mo yun, tutuparin yun ng Panginoon. 왜냐하면 하나님은 풍성한 분이에요. Bakit kasi yung Panginoon, plentiful God. 그분의 뱅크는 항상 차 있다는 Di 것입니다. ba po yung mga storage niya, laging puno. 그걸 가져다 쓰라는 것입니다. So sabi ng Panginoon, sana gastusin niyo punong-puno dito. 저희 교회는 작년부터 하나의 꿈을 꾸었습니다. Simula last year po yung simbahan namin, may bago kaming dream. 제가 작년에 떠나기 전에 한번 설교했을 거예요. Last year, bago po ako pumunta dito, bago po ako umalis dito, nag-preach po ako sa inyo. 비전 센터를 위한 꿈을 꿨습니다. May dream kami para sa Vision Center namin. 자, 세 가지 하나님이 꿈을 주셨는데 Tatlong dream po yung binigay ng Panginoon sa amin. 이건 하나의 그 카인드 오브 그냥 모형입니다. Ito po lang siya, parang model lang siya. 이거보다 더 멋있을 수도 있고 Pwedeng mas maganda pa dyan. 더 클 수도 있습니다. Pwedeng mas malaki pa dyan. 하나님이 네 가지 꿈을 줬어요. 4 na klase na dream na binigay ng Panginoon. 하나는 제가 다음 세대를 보니까 너무 마음이 아픈 거예요. Sabi ko sa Panginoon, habang nakikita ko yung next generation, parang laki ng burden sa puso ko. 제가 19년 전에 장기 금식을 했습니다. 19 years ago, nagkaroon po ko ng mahabang fasting. 금식하는 하나님 다음 세대를 보여주셨어요. 다음 세대는 중독의 세대가 될 것이라는 마음을 줬습니다. After nang nag-fasting ako, pinakita po sa akin ng Panginoon yung next generation. Sabi ng Panginoon na yung next generation daw magiging generation of addiction. 20년만 해도 그렇게 중독이라는 단어가 많지 않았어요. Actually, 20 years ago, wala masyadong word tungkol sa addiction. 근데 하나님이
그들을 위한 이 중독된 유스 그룹 청년들을 위한 뭔가 공간이 필요한 감동을 줬어요. Pero binigyan ako ng heart ng Panginoon na kailangan mo ng somewhere place na para sa mga youth na hindi nakakapag-alis sa addiction. 그들은 한 3박 4일 수련회로 변화되지 않을 것이라는 마음을 줬습니다. Sinabi sa akin ng Panginoon, parang binigyan niya ako ng heart na hindi sila magbabago sa 3 nights and 3 days crusade or something what. 앨리스 3주, 4주, 한 달 이상 같이 밥을 먹고 훈련을 받아야 하면 변화된다는 마음 확신을 줬습니다. Binigyan po ko ng heart ng Panginoon na at least parang 2 to 3 weeks, 1 month, kailangan nila magstay tapos pakainin mo sila dun sa place na yun para magbago sila. 그러려면 그런 센터가 필요하다는 마음에 감동을 준 거예요. Binigyan ako ng heart ng Panginoon para pakainin mo sila, patulugin mo sila, tapos itrain mo sila sa ganun. Kailangan mo na isang place. 그래서 그 20년 전에 그 꿈을 품은 것입니다. So 20 years ago, may ganun akong dream. 근데 작년에 제가 또 재작년 2024년 겨울에 그때 또 20일 금식하는 가운데 하나님이 이 꿈을 또 생각나게 하셨어요. And last year, nung winter, nagpa-pray po ako nagpa-pray po ako, mahaba din po ng fasting ko nun. Sabi ng Panginoon na pinaalala niya sa akin yung sinabi niya dati. 그리고 선포하기 시작했습니다. Tapos dinideclare ko na yun. 그 작년에 여러분들 2월 달에 제가 떠날 때 여러분들 헌금한 거 기억나십니까? And last year na February, naalala niyo ba, bago ako umalis, may mga offering kayo sa amin? 그것이 귀하게 사용될 것입니다. Ayun po, nagamit talaga po, magagamit namin yun. 근데 우리 아시아 중앙교회를 보니까요. Pero habang nakikita namin 지금 ACC 이 Church, 공간이 센터의 공간이에요. ito po yung place na to, center na siya, isang kasing center na siya. 여러분 지난 코로나 기간 동안에 어떤 먹고 자고 예배했잖아요. Di ba habang nung panahon ng COVID, dito kayo natulog, dito kayo pinakain, dito kayo nag-worship. 앞으로 세대는 그렇게 하지 않으면 청년들이 변화되지 않는 것이에요. So, ibig sabihin na simula sa panahon natin, sa generation natin, pag once na hindi natin gagawin yung ganong mga bagay sa youth na nandito, hindi sila magbabago. 지금 전 세계 청년들은요, 또 유스 아이들은요, 완전히 모든 게 중독되어 있습니다. Di ba, worldwide may kita lahat ng mga binata, lahat ng mga youth sa buong mundo, sobrang addicted sila, hindi sila makawala dun. 여러분들 동의하시죠? Agree ba kayo? 한 번은 예배 갖고 되지도 않습니다. Hindi sila magbabago sa isang worship. 우리가 완전히 예수님께 예배 중독되어 버려야 합니다. Kailangan maging addicted tayo sa worship para sa Panginoon. 그러면 그런 장소가 필요합니다. So, 하나님. ibig sabihin, kailangan natin ng ganong pwesto, kailangan natin ng ganong place. 그런 예배팀이 필요합니다. Kailangan po natin ng worshiper, worship team. 그런 예배팀들이 전 세계에 모여서 같이 예배함이 필요합니다. So, ibig sabihin, kailangan natin ng maraming worship team para maggagay tayo ng mga tao, para magbago yung mga tao. 아멘. 그 작년에 여러분에게 도전 줬잖아요. And last year, di ba, challenge ko kayo? 이 센터에 와서 꼭 한번 예배 드리라고요. Pumunta kayo sa center namin para mag-worship sa amin. 아멘. 그 저의 꿈이었습니다. Ayun po yung dream ko. 두 번째는요, 다민족을 위한 공간이었습니다. Ang pangalawa, space for multi-ethnic salvation. 다민족, multi-ethnic. Second, multi-ethnic. Yeah. 자, 저희 미국에는요, 여러 민족들이 와서 살고 있어요. Doon po sa US, daming iba-ibang lahi ng tao nakatira. 자, 우리 필리핀 사람도 있고요. Eh? 필리핀 사람, May mga taga-Philippines, 파키스탄 사람, may mga taga-Pakistan, 인도 사람, 인도. India, 예, 또 유럽 사람들, galing sa UK, 저희 교회 중심으로 Europe. 저희 교회 중심으로 20개가 넘는 민족들이 살고 있어요. Tapos dun sa simbahan namin, katabi ng simbahan namin, mahigit 20 na lahi na nakatira. 하나님 그래서 이들을 구원하는 공간이 되기 원합니다. So gusto ko talaga na Panginoon, nagpray ako sa Panginoon na Panginoon, gawin mo kami ng place para iligtas lahat sila. 그 전도의 그 도구로서 스포츠 센터를 만드는 거예요. So para gamitin namin, para maging instrument kami ng pag-i-evangelize, gumawa kami ng sports center. 미국 사람들은 스포츠를 되게 좋아합니다. Mga nakatira po sa US, mahilig sila ng sports. 근데 스포츠하러 교회 왔다가 예수를 만난 사건이 일어나는 것입니다. May mga tao na pumunta sila para sa sports, tapos may nakilala na si Jesus Christ, tapos naging believer sila. 전 토요일 날에 아침마다 가서 배드민턴 치는데 배드민턴 Every Saturday po nagba-badminton ako. 너무 잘 칩니다 지금. Sobrang magaling ako mag-badminton. 그리고 한 번은요, 거기 동호회 모든 사람을 우리 집에 초청했습니다. 저희 교회에. Isang araw, lahat ng mga tao nakatira doon sa parang sports community, pinapunta ko sa bahay namin. 그리고 밥을 먹여주고요. Pinakain ko sila. 그리고 막 선물을 주기 시작했습니다. Binigyan ko sila ng mga regalo. 근데 그때 마음의 문 열리시고, So, na-open yung hearts nila. 막 교회 오기로 작정을 하기 시작했습니다. So, may mga willing sila pumunta ng church. 아멘. 이런 공간으로 쓸 거란 말이죠. So, ito po yung magiging purpose ng sports center na yan. 자, 세 번째는 열방을 위한 청년 사회대 센터가 될 것입니다. Pangatlo, ito po yung magiging, yerbang hulyon,
parang ito yung magiging training place para sa mga youth. 그래서 열방의 청년들이 함께 모여가지고요. So yung mga youth na galing sa iba-ibang nations, pupunta. 2주, 3주 동안 같이 훈련을 받고 For 2 to 3 days, itatrain, 2 to 3 weeks, itatrain sila. 예, 열방의 선교를 떠나는 것입니다. Tapos pupunta po sila, isa-send sila sa mga nations. 파키스탄에서 오고 Galing sa Pakistan, 필리핀에서도 오고요. Pilipinas, 전 네팔에서도 오고요. Nepal, 북한 청년도 오고요. pati yung mga galing sa North Korea. 그래서 예수 하나가 돼가지고요. In Jesus Christ, magiging isa sila doon. 같이 예배하며 훈련하고 And sabay-sabay mag-worship, sabay-sabay magta-train. 온 세계로 흩어져서 복음을 증거하는 것입니다. Tapos lalabas sila para i-testify si Jesus 자, Christ. 그 중에 한 명이 여러분이 되게 주의 이름을 축원합니다. I bless you na maging isa kayo doon. 아멘. 하나는 마지막 하나는요. 마지막 때 피난처가 되는 것이에요. Lastly, yung sinabi ko sa Panginoon sa end time, sana ito ay maging shelter 자, nila. 여러분 코로나 시절 기억하죠? Napanood niyo po yan, naalala niyo po yung panahon ng COVID? 정부가 다 예배하는 거 막았잖아요. Government stopped religious worships. 그리고 어떻습니까? 여러분들 이 공간에 모여서 잠을 자면서 예배했잖아요. So ano nangyari? Pumasok kayo dito kayo natulog, dito kayo kumain, dito kayo nag-worship. 성령님이 저에게 말씀하셨어요. Sinabi po ng Holy Spirit sa akin. 마지막 때 이런 피난처가 필요하다. Sabi ng Holy Spirit sa akin na at the end time, kailangan mo ng ganitong shelter. 지금 저희 교회는요. 에셀하우스라는 어떤 집이 있습니다. Doon po sa church namin, may pangalan ng bahay na SL House. 지금 거기에 몇몇 가정이 피난에 와 있어요. May mga ilang families na nakapunta sa amin kasi 왜냐면, kailangan nila ng shelter. 트럼프 대통령이 불법자들, 자기 신분이 없는 사람 막 잡아가기 시작했어요. Bakit kasi si President Trump parang hinuhuli na yung mga illegal residents. Parang yung mga pumunta na walang ID, ganyan, parang walang hindi sila illegal. 예, 식당에 와서 잡아가고 Kahit na po kumain sila sa restaurants, hinuhuli 막 sila. 집에도 들어와서 잡아가는 거예요. Pupunta sila, hinahanap nila yung bahay nila, hinuhuli sila. 저희 교인 중에도 불법 체류하는 분들 계시거든요. Meron din po sa mga members namin na illegal sila nakapunta dun sa 그리고 bansa na yun. 또 우리 교회 성도들 비즈니스 일하는 스페니시 친구들이 있어요. And may mga Spanish na tao din na mga businessman dun sa church namin. 그래서 우리 에스라에서도 이렇게 잠시 피난처로 사용하고 있습니다. So dun sa SL House namin, parang ginagamit nila yung bilang shelter nila. 이 마지막 때는 이런 코로나 시절 또 그런 때가 온다는 것입니다. Ibig sabihin at the end time, mas malala pa sa COVID yung panahon na yun. 그럴 때 우리는 뭔가 숨을 수 있는 공간이 필요합니다. So sa panahon na yun, kailangan natin ng place para makahinga tayo. 그래서 우리 아시아 중앙교회도 그 이런 센터가 좀 더 커지길 주의 이름을 축원하고 So yung ACC din, I bless you in Jesus' name na mas magiging malaki yung shelter nyo. 아멘. 제가 볼 때는 그 신학교, 지금 멀리 있는 신학교가 그런 피난처가 되지 않나 생각하는 거예요. Parang baka iniisip ko yung ABC nyo, yung site nyo malayo, baka yun yung magiging shelter nyo one day. 아멘, 아멘. 꿈을 심으면 꿈은 이루어집니다. Pag once na tinanim mo yung dream mo, mangyayari yun sa'yo. 여러분 우리 이 센터에 많은 아이들이 와서 놀이도 하고 훈련을 받게 될 장소가 될 것입니다. And dun sa center na yun, madami mga batang pupunta doon, madami mga babies na parang ititrain doon. 이렇게 운동도 하고 함께 즐기는 공간 될 거고요. Magkakaroon po ng sports center, mga ganyan, magkakaroon ng banding-banding. 이렇게 예수 믿지 않은 사람을 초청하는 거예요. Eh, mga unbelievers pwede natin i-invite. 그래서 같이 함께 먹고 즐기면서 예수를 증거하는 Eh, 것입니다. habang may enjoy tayo, kakain tayo, tapos sinasharean sila. 그리고 열방의 국기를 걸어놓고 같이 함께 예배하는 공간이 되는 것이에요. And yung mga flags ng nations, isasampay namin para sabay-sabay kami mag-worship. 아멘, 아멘, 아멘. 그때 저는 필리핀 찬양팀을 첫 번째로 세우고 싶어요. Gusto ko talaga na pag once na tayo yung center namin, yung first na itatayo namin na worship team ng ACC. 아멘, 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 아멘. 세 번째, 믿음의 부자의 생각의 특징이 있습니다. Pangatlong characteristics ng mayaman in faith, 자신의 한계를 하나님의 무한을 감사로 찾아낸다는 것입니다. yung limit ko, tsaka yung unlimit ng Panginoon, pinapraise ko, wino-worship ko yung Panginoon. 이런 꿈을 품었는데 현실은 너무 참혹한 거예요. Bakit? Kasi may ganito akong klaseng dream, pero parang hindi siya mangyayari sa world natin. 수만 명의 굶주린 사람이 앞에 있는데 Sobrang daming taong di nakakakain sa harapan ko. 손 안에 든 것은 물고기 2마리와 빵 5조각이었습니다. Pero anong meron sa kamay ko? 5 bread and 2 fish. 좌절할 수 있고 실망할 수도 있습니다. Pwede kang ma-disappoint, pwede kang maiyak. 종종 우리 현실이 이럴 때가 많아요. Kasi kadamihan yun yung reality natin. 꿈은 큰데 Malaki yung dream. 렌트비도 못 내는 거예요. Pero kahit yung rental fee natin, hindi natin mabayaran. 아시아 중에가 꿈은 큰데 ACC, ang laki ng dream. 매일 빚에 쫓돌리는 거예요. Araw-araw na parang may utang. 하나님 윤필립 선교사에게 준 꿈이 맞는 꿈입니까?
Panginoon, parang tama ba yung dream na binigay mo kay Pastor Philip? 이해가 되지 않잖아요. Ay, hindi namin maintindihan, dami namin utang. 저도 마찬가지였습니다. Pag ganun din po sa akin. 하나님 이런 드림센터에 꿈을 줬는데 Binigyan kami ng dream para sa Dream Center. 맨 처음 뱅크에는 제로 아무것도 없었어요. Doon sa bank namin, zero yung nakalagay. 하나님 이 꿈을 어떻게 이룹니까? Paano namin ito matutupad? 제가요 사실은 이 말씀을 지난 주일에 선포하고 왔는데 Actually, last week, dineclare ko po to yung message na to sa church natin bago pumunta 그 dito. 전날 밤에 너무 힘들었어요. Yung the day before na i-declare ko yung message na to, sobrang hirap ng heart ko. 사탄이 저기 불안한 마음을 줬습니다. Binibigyan ako ng heart ni Satan na parang worries. 두려운 마음을 줬습니다. Binibigyan niya ako ng takot. 마귀가 속삭였습니다. Sabi ng Satan sa akin, 야 요즘에 성도들 얼마나 힘든지 너도 알잖아. alam mo ang hirap-hirap ng mga buhay ng mga membro mo ngayon. 비즈니스가 얼마나 안 되니? Ang pangit ng mga business nila, sira-sira na. 막 사람들 잡혀가고 있잖아. Lahat sila parang nahuhuli na sila. 근데 이런 상황 가운데 뭐 비전 센터를 줘? Ganito yung sitwasyon mo, tapos magde-declare ka na magkakaroon ka ng vision center? 너 미친 거 아니야? Baliw ka ba? 이걸 선포해? I-declare mo yan sa harapan 야, nila? 그럼 성도들 떠나갈 거야. Kapag once na dineclare mo yan sa harapan nila, magsilayasan sila. 밤새도록 마귀가 저를 괴롭히는 거예요. Buong gabi na parang ina-atake ako ni Satan, pinahihirapan ako ni Satan. 근데 하나님 이런 마음을 줬습니다. Pero binigyan ako ng gantong heart ng Panginoon. 네가 언제 상황 보고 하나님 일을 했느냐? Sabi ng Panginoon sa akin, kailan ba na kumilos ka na maganda yung environment mo? 너희 교회가 개척할 당시에 너 몇 명이 있었어? Nung nag-open ka ng church, ilan yung membro mo nun? 5-6명밖에 없었어요. 5 to 6 members lang. 너 믿음으로 시작하지 않았냐? You started with faith. 내가 너에게 말씀을 주지 않았느냐? Binigyan kita ng word. 내가 너의 서포트가 된다고 말하지 않았냐? Hindi ko ba sinabi na ako yung magiging support mo? 여러분들 우리는 이런 상황 가운데 한계 가운데 언약의 말씀을 붙잡아야 한다는 거예요. So sa gantong environment, sa gantong limit ng world, sa gantong reality, kailangan natin makahawakan yung word of covenant. 여러분 그거 아십니까? 한계를 가진 사람은요 믿음하고 꿈밖에 없어요. Alam niyo ba, yung mga tao na may limit, ang meron lang sila dream and faith. 여러분 어설프게 많으면 아무것도 못하는 거예요. 어설프게 많으면? 적당히 있으면 아무것도 못해요. Sorry? 그러니까, 어렵나? 적당히 있으면은 어떤 믿음을 가질 수가 없다는 거지. parang pag meron kayo ng katamtaman lang, hindi kayo magkakaroon ng faith, hindi niyo ma-overcome yun. 제가 예를 드릴게요. Example, 여러분이 크레딧 카드가 있습니다. may credit card kayo. 크레딧 카드 리밋이 있잖아요. Di ba yun may limit yung credit card 예를 natin? 들면 1,000불 정도 리밋이 있어요. 1,000불 정도? Sabihin natin may $1,000 limit yung credit card nyo. 그러면 그것이 제로가 될 때까지 우리는 하나님 기도하지 않습니다. So, ibig sabihin, hanggang sa maging zero yung limit na yun, hindi tayo nagpapray sa Panginoon. 우리가 아무것도 없을 때, Pag once na wala nang something sa kamay 아니 natin, 마이너스가 될 때, magiging minus na. 그때 우리는 76시간 기도하는 거예요. Di ba doon po tayo nagpapray na 72 hours? 안 그렇습니까? Hindi po ba? 뭐 그것도 안 되니까 96 몇 시간 한다는 거에 또 기도하는 거예요. Dahil kulang pa, nagpapray pa tayo ng 96 hours. 여러분 뱅크에 돈이 많은 사람은 기도하지 않아요. Alam niyo ba, yung mga taong sobrang dami ng pera, masaya na yung buhay nila, hindi sila nagpapray sa harapan ng Panginoon. 지금 예수님의 손안은요 물고기 2마리, 보리도 5밖에 없습니다. Sa kamay ng Panginoon, nasa kamay ni Jesus Christ, 5 tinapay, tapos 2 isda lang meron siya. 여기는 청년 1명이 먹으면 끝이에요. Ibig sabihin, isang binata lang pakainin natin dito, ubos na yon. 그때 예수님 뭐 하셨습니까? Ano po ginawa ni Jesus nun? 자, 주님이 먼저 감사했다 그랬어요. Yeah, 감사. He gave thanks. 아멘. 여러분 감사가 기적의 통로입니다. Alam niyo po ba yung pagbibigay natin thanks, yun po yung daan ng himala. 그 다음에 나눠주신 건 뭔지 아십니까? 나눠주신 거? Ano po yung parang dinistribute niya? 이건 믿음이에요. Ibig sabihin, yun yung dinistribute niya, yung faith niya. 아니 지금 눈앞에 보리도 5개, 물고기 2마리밖에 없어요. Di ba? 5 breads and 2 fish ang meron. 아니 이걸 나눠주면은 또 생기는데 안 생기면 어떡해? Pag once na binigay mo to sa katabi mo, iisipin mong meron. Pero pag once na hindi dumami yung pagkain, anong gagawin mo? 여러분 믿음은요 모험을 걸어야 하는 것이에요. Alam niyo po ba yung faith, ano siya? Parang adventure siya. 여러분 사랑은요 기적의 동기가 되고 감사는 기적을 일으키는 힘이 됩니다. Di ba po yung love, yun po yung nagiging 동기. Motive ng love. Tapos, yun yung nagiging gratitudes. Gratitudes become the power that makes them happen. Yun daw yung nagiging, yung thanks daw yung nagiging, yung lakas na para mangyari yun. 아멘. 저 요 순서를 잘 기억해야 돼요. So, kailangan alamin nyo, parang tandaan nyo yung pagkakasunod niya. 기적의 동기는 사랑이 돼야 돼. 사랑. Yung motive ng miracle dapat po nanggagaling sa love.
영혼을 사랑하는 마음이 있어야 돼. So kailangan may heart ka, may love ka para sa mga souls. 그 다음에 컴플레인하는 것이 아니라 감사하는 것입니다. And dapat hindi ka magko-complain, dapat mauna ang things sa Panginoon. 그 다음에 믿음으로 저지르는 것이에요. Doon ka dediretso with faith. 자, 우리 이 말씀 한번 크게 읽어보겠습니다. Sabay-sabay po natin siyang basahin. 시작. 여러분 젊은 사자의 배고픈 울음소리 들어보셨어요? Nakarinig na po ba kayo na young lion, yung roar ng gutom na ram? 근데 먹을 걸 못 찾을 때가 있다는 거예요. Pero may mga times na hindi daw siya nakahanap ng pagkain. 그거 따라 해야지. 근데 하나님을 찾는 자는 모든 좋은 곳에 뭐야? 부족함이 없대 뭐 그래. Pero sabi daw kung sino naghahanap sa Panginoon, hindi daw kukulangan. 아멘. 여러분 부족한 것이 꿈을 꾸게 합니다. Kung kailan nakukulangan tayo, doon tayo nagde-dream ng bagong dream. 우리의 한계가 꿈을 꾸게 한다는 것입니다. Yung limit natin yung nagbibigay ng bagong dream sa atin. 그리고 아세요 여러분들? 하나님의 역사는 남음이 있다는 것이에요. 자 오늘 말씀 읽어봅시다. Sabi daw yung miracle ng Panginoon, may leftover, may natitira pa daw. 자, Basahin po 읽어볼게요. natin. 시작. 야, 그 다음에 시작. So they gathered them up and filled 12 baskets. 아멘. 이게 하나님의 축복이라는 것이에요. Ito po yung blessing ng Panginoon. 하나님은 넉넉하게 하십니다. Punong-puno binibigay sa atin ng Panginoon. 저희 교회도 아주 가난하게 시작했어요. Nagsimula po yung church namin ng sobrang hirap. 지난 썬데이에 결산하게 됐습니다. And last Sunday, 결산요? 마지막 파이널 May final counting kami ng pera. 저희 교회는 2년 전에 어려움이 있었어요. 2 years ago, may problema po kami sa 교인들이 simbahan. 반이 떠났습니다. Kalahati po ng members namin umalis. 교인들이 떠나면 헌금이 줄어야 하잖아요. Di ba pag once na kalahati ng member umalis, ibig sabihin ko konti din yung offering tsaka tithes. 선교도 줄여야 하잖아요. So ibig sabihin ko parang konti lang din yung mapupunta namin ng missionary. 그래서 저는 한 번도 줄여본 적이 없습니다. Pero kahit isang beses hindi po kami nagbawas. 할 수 있는 거 다 했어요. Lahat ng gusto namin gawin, nagawa namin. 저는 어카운트를 보질 않아요. 돈이 얼마인지 보지 않습니다. Hindi po ako tumitingin sa account kung ilan na lang yung natirang pera. 돈이 얼마인지 보면 제가 시험 들거든요. Bakit? Kasi pag tinitignan ko kung magkano yung natira, na ano ko, parang 저는 nahihiya ako. 주님이 할 일을 하기만 하면 되는 거예요. Gagawin ko lang kung ano yung sinabi sa akin ng Panginoon. 근데 지난 주일날 보니까요. Pero last week nung tinignan ko po yung account namin, 하나님 재정이 마이너스가 되지 않았습니다. hindi naging minus yung account 나min. 이분이 돼버렸어요. Even? 지출하고 수입이 똑같이 됐습니다. So kung ano yung pumasok, yun din yung lumabas. Kung ano yung pumasok, yun din yung lumabas. 아니 조금 남았습니다. May tira pa. 저는 좀 하나님께 영광을 돌렸어요. So nag-glorify talaga ako sa Panginoon. 계산으로는 그럴 수가 없어요. Pag once na ika-calculate mo siya, actually, impossible siya. 근데 우리는 하나님의 충성하면 하나님 반드시 채워주십니다. Pero pag once na naging faithful tayo sa Panginoon, hindi tayo bababayaan ng Panginoon. 지금 연단의 기간이 있어요. May panahon ng suffering, may panahon ng training. 근데 그 연단을 지나가게 되면은요, Pero after na makalagpas kayo nun, 하나님은 누르고 흔들어 넘치도록 채워줄 줄 믿습니다. naniniwala ako na kahit i-shake kayo ng ibang tao, magiging punong-puno kayo, sobra-sobra. 제가 그 비결을 오늘 말씀드릴 거예요, 여러분들에게. Gusto ko pa sabihin sa inyo si sekreto nun. 그러기 위해서는 여러분 생각이 바뀌어야 합니다. Para malaman niyo yung sekreto, kailangan mag-iba yung mindset niyo. 재밌는 실험이 있었어요. May isa pong magandang experiment. 여러분 벼룩이라고 합니까? 벼룩? 벼룩. Alam niyo po ba yung flea? free. Alam niyo po ba yung flea? Parang surot ba yun? Something ganon. 이 벼룩은요, 자기 몸의 200배 이상을 점프한대요. Iman ba yun? 200 200 ba yun? Yung itong flea na to, 200 times na kaya niyang tumalon. 근데 Kaso sa, niya, 이 size niya. 컵에다가 집어넣어 버렸어요. Pinasok siya dun sa loob ng cup. 그러니까 이렇게 점프하니까 Di ba nagja-jump siya? 그 벽에 부딪히잖아요, 한 개. Natatamaan siya dun sa dingding. 그렇게 한 며칠 가둬둔 다음에 다시 뚜껑을 열었어요. And after ng few days na kinulong siya dun, binuksan ulit yung cup. 근데 그 다음부터는 이 벼룩이 요 조금밖에 못 뛰는 거야, 10cm밖에. Pero maya-maya nakita nila na konti lang yung naging talon ng flea. 왜냐면 그렇게 브레인이 이미 훈련돼 버린 것입니다. Bakit kasi ganun yung naging train ng brain niya?
여러분들 우리가 마치 이런 모습 같다는 거죠. So para tayong ganito. 아, 나는 메뚜기야. Grasshopper ako. 아, 나는 좋지 않은 가정에서 태어났어. Pinanganak ako sa pamilya na hindi mayaman. 아, 나는 돈이 없는 사람이야. Wala akong pera. 나는 몸이 아픈 사람이야. Lagi akong may sakit. 나는 많이 배우지 않았어. Hindi ako well educated, hindi ako nakapag-aral. 이게 바로 메뚜기 같은 생각입니다. Ito po yung isip ng grasshopper. 사랑하는 성도 여러분들, Loving members, 여러분의 생각을 바꿔야 합니다. sana po magbago yung isip nyo. 요즘 너무 힘들잖아요. Kaya po sobrang hirap ng panahon ngayon. 힘들 때 오병이어를 드릴 수 있어야 돼요. Kung kailan nakakaranas tayo ng hirap, doon tayo maka-experience ng 5 breads and 2 그럼 fish. 잘 들으세요. Maniwala po kayo. 제가 한번 우리 교회를 한번 제가 생각해 본 거예요. 저희 교회도 많이 힘들 때가 많이 있었지만 So, 이 오병이어를 늘 바쳤어요. nag-isip po ako na nag-try akong i-memory kung ano yung nangyari sa amin. Lahat ng panahon parang madaming hirap talaga sa simbahan namin. Pero tuwing may hirap kami, nagbigay pa rin kami sa Panginoon ng 5 breads and 2 fish. 수십 명의 선교사를 섬기고 Parang sobrang dami kami sinusuportahan ng mga missionaries. 신학교를 후원하고 Nagsusupport kami sa mga Bible schools. 많은 교회를 세웠습니다. Madami kami natayo ng mga simbahan. 그걸 줄여본 적이 없어요. 네. 그랬더니 하나님이 일용할 양식을 늘 채워주시더라고요. Pero kahit isang beses hindi namin binawasan yung sinusuportahan namin, nung ginawa namin yung binigay po sa amin ng Panginoon kung ano yung kailangan namin. 아시아 중앙교회가 힘들지만은요. Alam ko po mahirap yung sitwasyon ng ACC, 여러분이 선교사를 파송하시고 pero kailangan mag-send kayo ng missionaries. 여러분보다 더 어렵고 가난한 누군가를 도와주십시오. And kailangan nyo pong tumulong sa mga taong mas mahirap pa sa inyo. 그것이 축복의 비결이에요. Ayun po yung secret of blessing. 저는 저는 하나님께 콜링을 받은 다음에 Nung pumunta po ako nung kinola ko ng Panginoon doon sa Bible School, 하나님께 이렇게 기도했습니다. nag-pray po ako ng ganito. 제가 지갑을 꺼냈어요. Kinuha ko yung wallet ko. 저희 아버지는 목사님이었습니다. Pastor din po yung tatay ko. 좀 가난했었어요. Mahirap yung buhay namin. 조그만 개척교였습니다. Maliit lang yung simbahan namin. 근데 우리 어머니는 늘 베푸는 삶을 살았어요. Pero yung nanay ko, lagi siya nga namimigay sa ibang tao. 그래서 저는 이런 마음이 들었습니다. So may ganito akong heart. 하나님, 제가 목사가 돼서라도 Panginoon, kung magiging pastor ako, 저는 남을 도와주는 목사가 되고 싶습니다. gusto ko pong pastor na tumutulong sa ibang tao. 그리고 이 지갑을 주니까 올려드렸어요. Binibigay ko po yung wallet ko sa inyo. 하나님, 나를 위해 쓰지 않겠습니다. Panginoon, hindi po ako gagastos para sa sarili ko. 내가 주님을 위해 쓰겠습니다. Gusto ko pong gumastos para kay Yeso Kristo. 주님, 이 지갑 채워주세요. Panginoon, punuin niyo po yung wallet ko. 그리고 저는요, 진짜 20살 때부터 늘 도와주는 사람이 되었습니다. Tapos nung panahon na after ng 20s ko, simula ng 20s ko, lagi talaga ako namimigay nun. 제 주머니는 마르지 않았어요. Yung simula nun yung buhay ko, parang hindi nawawalan, hindi nagiging empty yung pockets ko. 저는 개척교회 했을 때 빈티가 나지 않았습니다. Kahit na parang opening church pa lang kami, hindi ako mukhang mahirap. 딱 1년 만에 자립했고요. Within 1 year, nakapagtayo kami ng simbahan. 1년 후부터 우리는 선교하고 우리는 남들을 도와주기 시작했어요. And then, after ng 1 year na nakatayo kami ng simbahan, doon na kami nagsimula, nag-send kami ng mga missionaries, tumulong kami sa mga ibang church. 저를 파송한 교회가 있었습니다. May isang church na nag-send sa akin. 저에게 1년 동안 2만 불을 도와줬어요. So, for 1 year, tinulungan nila ako ng $20,000. 저는 그거를 다 하나님께 드려버렸어요. Binigay ko po yung lahat sa Panginoon. 그래서 하나님이 막 채워주기 시작했습니다. Nung binigay ko yung lahat sa Panginoon, siya yung nag-feel sa akin. 제가 개척 시작할 때 어느 날 새벽에 일어났는데 Nung isang araw po na nakapagtayo ko ng simbahan, nagising ako ng madaling araw. 마음에 두려움이 왔습니다. Nagkaroon ako ng fear. 그때 우리 딸 시은이를 우리 와이프가 임신했어요. Nagkaroon ako ng takot kasi nung panahon na yun, yung asawa ko buntis sa anak ko. 당장 내일이면 아무도 모르는 곳에 이사를 가했습니다. Tapos nung kinabukasan, kailangan namin lumipat sa place na wala nakakaalam. 제 재정 뱅크는 제로였습니다. Doon sa bangko ko, zero. 하나님의 아무에게 도움을 받지 말라고 그러시더라고요. Sabi ng Panginoon, huwag kang humingi ng tulong kahit kanino. 그 새벽에 일어나서 기도하는데 Tapos gumising ako ng madaling araw, tapos nagpa-pray ako. 하나님 말씀을 줬습니다. Binigyan ako ng word ng Panginoon. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. Titingin ako dun sa mga mountains. 나의 도움이 어디서 올고 Saan ba nanggagaling yung help ko? 나의 도움이 천지를 지신 여호와께서로라. Yung help ko nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng mundo, naglikha ng mundo. 그리고 하나님 음성이 들렸습니다. Tapos narinig ko yung boses ng Panginoon. 너는 사람을 의지하지 말아라. You never rely on people. 내가 너의 서포트가 되리라. I am your support.
저는 믿음을 크게 가졌습니다. So naging malawak yung faith ko. 현재 있는 저희 교회가 참 아름다운 교회예요. Ngayon po, maganda yung simbahan namin. 저는 빚지고 하나님 교회를 사지 않겠습니다. 하나님 캐시로 교회를 사도록 도와달라고 기도했습니다. Sabi ko, Panginoon, ayoko pong umutang para gumawa ng simbahan. Panginoon, bigyan niyo po ko ng cash para makapagtayo ng simbahan. 이번 비전 센터도 마찬가지였습니다. Ganito din po yung vision center, ganito po yung prayer item namin. 우리 재정은 제로이지만 Zero po yung pera namin ngayon. 하나님 저는 빚지고 건축하고 싶지 않습니다. Pero sabi ko sa Panginoon, ayoko pong mangutang para magtayo ng simbahan. 하나님의 꿈과 With your dream, 하나님의 주시는 돈으로 짓고 싶습니다. gusto ko po yung magtayo ng vision center galing sa dream mo, galing sa pera mo. 그리고 지난 주일날 이걸 선포했습니다. And last week ng linggo, dineclare ko to sa mga member ko. 두렵고 떨리는 말로 선포했어요. Sobrang natakot ako, may fear ako, pero dineclare ko pa rin. 저는 하나님을 위하여 위대한 일을 시도하라는 이 슬로건을 좋아하거든요. Mas mahilig po ako dito sa slogan na to, na attempt great things for God. 그러면 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Basahin po natin sabay-sabay. 하나님을 위하여, 나를 위하여가 아니라 하나님을 위하여 위대한 일을 시도하라. Ibig sabihin nito, sumubok kayo ng malalaking bagay para sa Panginoon, hindi para sa sarili niyo, para sa Panginoon. 근데 하나님이 이루어 주십니다. Yung Panginoon po yung tumutupad. 그리고 성도들에게 헌신을 요구했습니다. And nag-ask ako para sa sacrifice ng mga members. 네 가지를 요구했습니다. 4 na bagay yung hiningi ko sa mga membro ko. 하나는 물질을 드리라고 도전했고요. Eh? 물질을. 물질을 드리라고요. 네. Nung una, challenge ko yung mga members ko, humingi ako ng sacrifice sa kanila na mag-offer sila ng 물질, ng wealth, ng pera, offering. ng offering. 만약에 드릴 돈이 없으면 드릴 돈을 달라고 기도하라 그랬어요. Sabi ko sa kanila na pag wala kang maibibigay na pera, humingi ka sa Panginoon para bigyan ka ng pera para makapag-offering ka. 왜냐하면 제가 체험했습니다. Kasi nakaranas na ako ng ganun. 제가 비전 센터를 선포했는데 제가 드릴 게 별로 없는 거예요. Di ba nag-declare ako na magtatayo kami ng vision center, pero wala akong maiaalay sa Panginoon na pera. 하나님, 제가 목사인데 먼저 본을 보여야 되는데 제가 돈이 없습니다. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ako po yung pastor, pero ako yung kailangan maging model nila, ako yung dapat mauna sa kanila, pero wala akong pera. 하나님 드릴 수 있는 물질을 달라고 기도했어요. Nag-ask ako sa Panginoon na, Panginoon, bigyan niyo po ako ng pera para makapagbigay ako sa 근데 inyo. 어떤 일이 벌어진지 아세요? Alam niyo po ba na nangyari? 몇 달 후에 한국에서 전화가 왔어요. After few months, may tumawag galing sa Korea. 제 누님이 전화가 왔습니다. Tumawag yung sister ko sa akin. 뭐뭐 한 가지 비밀이 있어. Sabi niya sa akin na, alam mo ba, may secret tayo. 너희 엄마 아빠가 돌아가시기 전에 Bago namatay yung mother and father natin, 너를 위해서 연금을 부었다는 거예요. nag-ipon daw sila para sa'yo. 저는 부모님 돌아갈 때 10,000원도 받지 못했거든요. Actually, nung namatay yung parents ko, kahit single na pera, wala akong natanggap sa kanila kahit piso. 근데 이 연금이 만기가 됐다는 거예요. Pero sabi daw, nag-expire na daw yung nag-pension? Nag-pension daw yung parang savings. 그걸 찾아가라는 거예요. So, kukunin ko na daw. 얼만데요? Magkano po? 3천만 원이 넘어요. 3천만 원이. 3천만 원 pa. 3천만 원. 30 million won. 1.2 million pesos. 할렐루야? 근데 달러로 환산하려니까 돈이 줄어드는 거예요. Pero nung kinonvert ko siya sa dollar, may cost, kaya parang bumawas yung pera. 한 2만 불 정도 되는 것 같아요. Parang kumonti siya to $20,000. 그래서 다음 주에 가면 그걸 드릴 것입니다. Eh? 다음 주에 교회 가면 그걸 드릴 거예요. So pag once sa next week pumunta po ako dun sa simbahan namin, ibibigay ko yung bilang offering. 드릴 것이 없으면 기도하라는 거예요. Kung wala kang maibibigay sa Panginoon, mag-pray kayo, humingi kayo sa Panginoon. 두 번째 재능을 드리십시오. 재능을. 여러분이 탤런트를 드리자는 거예요. Kung wala kayong pera, magbigay kayo ng talent nyo sa Panginoon. 어떤 친구는요. 공사하는데 재능이 있어요. May mga tao na magaling sa construction. 저희 교회 어떤 성도는 디자인을 잘합니다. May mga ibang members na magaling mag-design. 어떤 분은 아무것도 못해 물을 잘 날라줘요. May mga tao na wala silang talent, magaling sila magbuhat ng mga gamit. 뭐라도 드리라는 거죠. Kahit anong meron ka pwede maibigay. 그것도 못한다면 기도를 드려라. Kung hindi ka marunong ng kahit ano, mag-pray ka. 하루에 몇 시간씩 드림 센터를 기도하라는 것입니다. Ilang oras mag-pray ka para sa Dream Center, sinabi ko sa kanila. 마지막 그것도 없다면 네 번째. Kung wala kang maibibigay, pang-apat, 당신의 꿈을 들으십시오. ibigay niyo po yung dream niyo. 그랬더니 한 청년이 저를 찾아왔어요. Nung sinabi ko yun, nung declare ko yun, may isang youth na lumapit sa akin. 먼저 이 간증부터 할게요. Ito po, may testimony muna ako. 저희가 지난주에 집회를 했는데 Last week, may crusade kami.
저희 멘토였던 우리 담임 목사님이 와서 집회를 했습니다. Yung mentor ko na pastor, pumunta po siya sa amin, tapos siya po yung nag-crusade. 놀라운 하나님의 사람이에요. Sobrang great man of God siya. 그분이 2년 전에 은퇴를 했습니다. 2 years ago, nag-retire siya. 근데 그분이 은퇴하기 전에 빚이 있었어요. Pero bago siya mag-retire, may utang siya. 왜냐면 건물을 다시 한번 리모델링 했기 때문에 돈이 상당히 많이 들어갔어요. Bakit kasi yung building nila, parang remodeling nila, kaya may construction ulit sila, kaya may pera. 잘 들으세요. 빚이 350만 불 있었습니다. 빚 350만 불. 3.5 million na dollar yung utang nila. 그래서 목사님 맨날 이렇게 십자가 붙들고 기도하셨다고 합니다. Kaya araw-araw daw parang hawak ng pastor yung cross, tapos nag-pray siya. 하나님 이 빚을 제가 다음 넥스트 우리 담임 목사에게 주고 싶지 않습니다. Sabi niya, Panginoon, hindi ko po gusto ibigay yung utang ko sa next na magiging senior pastor ng simbahan na 매일매일 to. 불쌍하게 기도한 거예요. Araw-araw siya. 근데 한 젊은 청년 집사가 있었어요. Tapos may isang mabata na youth na deacon. 목사님이 기도하는 모습이 너무 처량해 보이는 거예요. Nakita niya yung pastor niya nag-pray, sobrang naawa siya. 그 목사님을 찾아갔습니다. Pumunta siya sa pastor. 목사님 매일 아침마다 왜 이렇게 불쌍하게 기도하세요? Pastor, bakit sobrang nakaawa ka naman mag-pray araw-araw? 그래서 목사님이 그 얘기한 거예요. 나에게 이런 빚이 있는데 나 이 빚을 내 다음 담임 목사에게 주고 싶지 않다는 얘기를 했습니다. So nagkwento yung pastor niya na may ganito kong utang hindi ko gustong ibigay sa magiging next na senior pastor ng simbahan na to. 근데 그 청년이 꿈을 품었어요. Tapos nagkaroon ng dream itong deacon na to, yung youth na to. 목사님, 제가 그 빚 다 갚겠습니다. Sabi niya na, pastor, ako po yung magbabayad sa utang mo. 그리고 그 친구는 사업을 하고 있었거든요. Tapos nagbe-business siya nun. 바로 1년 전에 시작한 아주 조그만 그런 사업 비즈니스였어요. Parang 1 year pa lang siya nakapagtayo ng business. So parang maliit pa lang yung business niya. 솔라 패널을 만드는 비즈니스였습니다. 솔라 패널. Solar panel, yun yung business niya. 그리고 그 청년은 every week 남은 프로핏을 하나님께 드리기 시작했어요. And every week yung youth na yun, kung ano yung profit na meron siya na natira, binigay niya sa Panginoon. 어떤 때는 수천 불 드리고 Minsan mga thousands na dollar yung nabibigay niya. 어떤 때는 수만 불을 드리고 Minsan 10,000s mahigit yung mga nabibigay 근데 niya. 갑자기 그 비즈니스가 막 성장하기 시작하는 거예요. Eh? 비즈니스가 잘 되기 시작하는 Tapos 거예요. maya nakita na parang gumaganda yung business na lumalago. 그리고 마지막 1년 마지막 딱 12월 30일 그 썬데이 때 And the last day of the year, December 31, 50만 불 수표를 딱 끊어왔어요. 50만 불. $500,000 US na yung check kinuha niya. 그 마지막 수표로 350만 불 빚을 다 갚아버렸어요. So yung last na check na binigay niya, yung 350 number, 3.5 billion na utang nila, nabayaran lahat. 할렐루야. 이 청년이 주님의 나라를 꿈을 품은 거였어요. 꿈을. So itong youth na to, may dream siya para sa kingdom of God. 꿈을 드린 것이었습니다. Binigay niya yung dream niya sa Panginoon. 그런데 이 간증을 듣고 한 청년이 저를 찾아왔어요. So after na ma-testimony ko to sa kanila, may isang youth na lumapit sa akin. 목사님, Pastor, 저는 300만 불 드릴 자신이 없어요. wala po akong confidence para magbigay ng 3.5 million sa inyo. 근데 제가 설교한 게 아브라함이 자기 집에서 키운 318명의 용사가 있거든요. 318명의 군사를 훈련시켜서 자기 집에서. Di ba po si Abraham, parang 318 na tao yung tinrain niya doon sa bahay niya ng mga lalaki. 저는 돈 대신에 318명의 영혼을 주님께 드리겠습니다. Sabi niya sa akin na, wala akong pera pero gusto ko po mag-alay ng 318 na man of God. 하나님이 그 청년을 사용하실 것입니다. Naniniwala akong gagamitin siya ng Panginoon. 아멘? 꿈을 드리는 거예요. Binibigay niya yung dream niya. 그리고 지난 주일 저는 이렇게 선포했잖아요. And last week na Sunday, di ba, nag-declare ako sa kanila. 믿음으로 선포했습니다. With faith, nag-declare ako. 근데 연락이 오기 시작했어요. May mga taong tumatawag na sa akin. 목사님, 제가 300만 불 교회 건축하겠습니다. Pastor, gusto ko pa magbigay ng 300만 불. Sorry, 3 million USD gusto ko pa magbigay para sa church. 또 한 분이 전화가 왔어요. May isang taong tumawag na naman. 목사님, 제가 100만 불 헌금하러 막 꿈을 품었습니다. Pastor, may dream po ako na magbibigay po ako ng 1 million. 아직 그들의 손에 돈이 있는 건 아니에요. Wala pa yung pera sa kanya, sa kamay niya. 그건 저는 믿음이 있었습니다. Pero may faith. 이런 꿈을 받는 자들이 분명히 있을 것이다. Na nagkakaroon ako ng faith na kung sino man nagbibigay ng dream sa kanila ng Panginoon, na bibigyan sila ng power ng Panginoon. 그리고 이렇게 막 헌금들이 들어오기 시작합니다. So may mga nag-offering na mga sa simbahan namin. 사랑하는 성도 여러분들, Mga loving members. 제가 간증이 더 되게 많은데 Ang dami-dami ko talagang testimony na gustong sabihin sa inyo. 또 할까?
Gusto niya pa ba? 진짜 있었더니. 예, 하나. Last na. 제가 만 9년 전에 한 청년이 있었어요. 9 years ago, may isang youth. 저는 청년들이 사업하기로 원해요. Gusto ko talaga mga youth magtayo ng 오늘 business. 이런 꿈을 받길 바라겠습니다. Gusto ko talaga lahat kayo makatanggap ng ganito klaseng dream. 부모님 빚이 많은 그런 가정의 아들이 있었어요. May isang youth na yung mother and father nila parang madaming utang. 부모님은 늘 빚에 시달렸어요. Yung utang ay yung magulang nila laging nahihirapan dahil madami silang utang. 아버지는 교회도 안 다니면 Yung tatay hindi pupunta ng simbahan. 알고 중독자예요. Ano siya? Alcohol addict. 엄마를 보면 늘 불쌍합니다. Pag tinitignan ko yung mother nila, sobrang kawawa. 근데 이 친구가 공부를 열심히 하고 약사가 됐어요. Tapos itong anak nila, parang sobrang masipag sa pag-aaral. Tapos naging ano siya, parang medical something sa pharmacy. 그 다음에 졸업한 다음에 그 약사로 비즈니스를 하기 시작했습니다. Tapos dun sa pharmacy, parang gumawa siya ng business tungkol dun. 그리고 저를 초청해서 예배를 드렸어요. Tapos in-invite niya ako, tapos nagkaroon kami ng worship. 지금도 기억합니다. Naalala ko pa. 여기 의자를 딱 갖다 놓고요. Nilagay niya yung upuan dito. 그 청년이 여기 앉았습니다. Umupo siya. 너 일로 와봐. Punta ka dito. 앉아봐. 그리고 제가 기도하기 시작했는데 Nag-pray ako. 그 느낌이 있습니다. may 하나님의 feeling. 그 어노인팅한 블레싱이 막 흘러가기 시작하는 거예요. May feeling na parang nag-flow sa kanya yung anointing ng blessing ng 여러분, Panginoon. 축복은 받아야 되는 거예요. Alam niyo po ba, pag sa binibless kayo, dapat tinatanggap niyo. 복은 나쁜 것이 아닙니다. Ang blessing hindi siya masama. 저 영적인 축복이 막 흘러가기 Ang 시작했습니다. nararamdaman ko yung spiritual blessing ko nag-flow sa kanya. 근데 이유가 있었더라고요. 이유가 있었어요. Pero may reason kung 이 bakit 청년의 ganun. 손 안에 2개의 봉투가 있었습니다. Dito sa kamay ng youth na to, may nakita ko 2 envelope. 기도가 끝난 다음에 딱 열어보니까 After nang nag-pray ako, tapos binuksan ko yung envelope na yun, 하나는 10,000불짜리 수표가 있었고요. may isang check na 10,000 na check. 하나는 10만 불짜리 체크가 있었어요. Tapos may isa na 100,000 na check. 이 청년이 이렇게 얘기하는 거예요. Sabi niya sa akin, 목사님 제가 지금 사업을 시작합니다. Pastor, nagsimula po ako ng business 이 ngayon. 10,000불은 1년 안에 드리겠습니다. Itong 10,000 check, gusto ko po ibigay within 1 year. 이 10만 불은 제가 10년 후에 드리겠습니다. Tapos itong 100,000 check, gusto ko po ibigay within 10 years. 근데 그 10년이 언제인지 아세요? Pero alam niyo po kung kailan yung 10 years na yun? 내년입니다. 내년. Next year. 내년이면 저는 10만 불이 들어오는 거예요. So next year, papasok sa amin yung $100,000 US. 그리고 그 사업이 너무 잘 되기 시작하는 거예요. Sobrang nagiging malaki yung business niya. 오병이어를 주님께 드린 거였어요. Ibig sabihin, binigyan niya yung 5 brands and 2 fish niya kay Jesus 저는 Christ. 오늘 아시아 중앙교회 도전합니다. Gusto ko po i-challenge yung bawat isa na nito. 여러분이 없기 때문에 도전하는 거예요. Kaya kayo china-challenge kasi walang nasa kamay nyo. 여러분의 오병이어는 무엇입니까? 여러분의 오병이어는 무엇입니까? Ano ba po yung 5 breads and 2 fish na meron kayo? 돈이 아닐 수도 있어요. Maaaring hindi pera. 기도일 수도 있고, Maaaring prayer. 재능일 수도 있고, Maaaring talent. 여러분의 삶을 드릴 수도 있고, Maaaring yung buhay nyo. 여러분의 꿈을 드릴 수 있습니다. Maaaring ialay nyo yung dream nyo. 근데 많은 사람들 믿음이 적은 사람은요, 들을 시도조차 하지 않는 거예요. Pero yung mga taong maliliit yung faith, never sila magtatry magbigay. 오늘 하나님께 오병이어를 바치는 시간 되기 원합니다. Sana sa oras na to kayo po yung mag-aalay ng 5 breads and 2 fish sa 찬양팀 Panginoon. 나와주시고요. 웨이메이커를 준비해 주세요. Worship team, pakibaano po yung Waymaker. 저는 그 코로나 시절에 이 노래를 참 많이 불렀습니다. Sa panahon ng COVID po, lagi ko talaga kinakanta yung kanta na to. 예수님은 길을 만드시는 분이에요. Jesus Christ makes the way. 웨이메이커라고 그럽니다. Waymaker. 미라클 워커, 기적을 만드시는 분이에요. Miracle worker, siya yung gumagawa ng mga himala. 프라미스 키퍼, 약속을 주신 하나님. Promise keeper, hindi niya binabaliwala yung promise niya. 오려면 그분을 붙잡아야 합니다. So dapat panghawakan niyo yun. 지금 아시아 중앙교회에 하나님께 드릴 수 있는 오병이어가 필요한 거예요. Asia Central Church, kailangan niyo po ng 5 breads and 2 fish na maaalay niyo sa Panginoon. 없는 것에 초점을 두지 마세요. 없는 것에 초점을 두지 마세요. Huwag niyong isipin na wala kayo. 여러분 믿음을 드리는 거예요. Binibigay niyo dapat yung faith niyo. 안드레처럼 찾아보는 것입니다. 안드레처럼 찾아보는 거예요. Katulad ni Andrew, dapat maghanap kayo. 하나님 그 꿈을 받으시는 것입니다. Tinatanggap po ng Panginoon yung dreams 일어나십시오. niyo. Lahat po tayo. 여러분의 생각을 바꿔야 합니다. Isipin niyo, ibahin niyo yung mindset niyo. 아예 미국에 있는 목사님인가 그런 게 당연하지. Baka isipin niyo, dahil nakatira ka sa US, kaya mo yun. 부족하면서 능력이 시작되는 것이. Nagsisimula po ang himala ng Panginoon kung kailan kulang tayo. 한계에서 믿음이 시작하는 거예요. Nagsisimula ang miracle ng Panginoon sa limit natin. 기적이 하나님을 만나기 원하고 Di ba sinabi po, himala? 아시아 중앙교회 놀라운 표적이 일어나기를 주님으로 I 축원합니다. bless in Jesus name na magkakaroon ng malaking himala sa ACC. 아멘. 찬양 인도해 주세요.